Diyan na pala si sir. Si sir. Hi guys! Ito na pala kayo. Hello, sir. Kumusta? Kumusta ang biyahe? Okay lang po. So, pasensya lang, kagagaling lang sa sa gym, konting exercise. So, kanina pa kayo? Yes, sir. Oh, okay. Siguro gutom na kayo, ha? Anyways, tara, pasok tayo sa bahay. Thank you for visiting. So, tara, pasok. Okay, ito. Come inside. Yeah. This is my house. So, welcome everyone. Okay. Come. Inside. Pasok. Pasok lahat. Pasok po. Ayan. So, this is it. And so, thank you sa pagbisita sa aking tahanan. Ayan. Sir, while you're making your coffee, I just want to ask you a question. Just before you joined the real estate, what was your work before? And ano yung mga naging experience mo dati? Okay. Well, actually, 17 years akong OFW from Kuwait. So, I worked 5 years sa Kentucky Fried Chicken under ng Americana Food Company. Then, nag-shift ako from KFC after 5 years sa Alshaya, which ang brand niya is Starbucks. So, total of 17 years sa bilang isang OFW, no? So, yung 17 years ko, syempre, nag-OFW ako dahil yung purpose ng isang magulang na gustong guminhawa at mabigyan ng magandang buhay yung mga mahal niya sa buhay. Kaya nga yung pinaka-main goal ko, purpose ko lang that time, when ako yung naging isang OFW, ang tawag ko nga doon is FALOSA. Ibig sabihin, family, love, and sacrifices. Nag-abroad ako dahil sa pamilya ko, dahil mahal ko sila, and I'm willing to sacrifice myself now for 17 years. So, doon yung naging takbo ng buhay ko for 17 years bilang isang OFW. Until such time, na, ayun, nabigyan ako ng break sa real estate, no? Kasi nag-retire ako, umuwi ako ng Pilipinas, kasi sabi ko, pagod na ako, gusto ko yumaman, gusto ko mabago yung buhay ko. So, ang ginawa ko, nag-retire ako, umuwi ako ng Pilipinas, nag-negosyo ako. Kasi sabi nila, pagka daw ikaw isang negosyante, mas malaki yung percentage na maaari kang yumaman kaysa sa isang regular na empleyado. Diba sabi nga nila, wala namang yumaman na empleyado, pero negosyante, marami. Right? So, from there, 5 years ako sa KFC, tagaluto ng manok. 12 years ako sa Starbucks Coffee, tagatimpla ng kape. So, sabi ko nga, from magmamanok, naging magkakape, ngayon, isa na akong maglulupa. Ayan. Okay? So, coffee for you. Ayan. Thank you, sir. Okay. O, yun. Good morning, Sir John. Hi, good morning. Can you share your experience? How did you start in real estate po? Yes, of course, yeah. Way back 2011, I started in real estate, no? Coming from 17 years being an OFW. So, maaga ako nag-abroad. I'm not finished even my college degree that time, no? Kasi nga, pinanganak na mahirap, maaga nagtrabaho, so at the very young age, natuto na ako mag-work, no? But still, yung mindset ko kasi,
Yun yung talagang pinanindigan ko, na pinaglaban ko yung mga pangarap ko. Kasi sabi ko, the time, yes, pinanganak man ako mahirap, pero hindi ibig sabihin noon, di ba, na wala tayong karapatang yumaman. So, that time, maaga ako nag-abroad ako sa Kuwait. Actually, 17 years ako sa Kuwait, and I worked 5 years sa Kentucky Fried Chicken. Ayan, favorite nating manok, no? So, tagaluto ng manok, and then 12 years sa Starbucks Coffee Kuwait under Al-Shaya. And after 17 long years, nabuhay, pero hindi na bago ang buhay. No, ibig sabihin, napag-aral ko naman yung mga anak ko kahit paano, nakatulong sa pamilya, sa mga kapatid ko. But after 17 long years that I decided not to go home, sabi ko kasi wala namang yumaman na empleyado. Pangarap ko kasing yumaman, no? So sabi ko, uwi na lang ako, magninegosyo ako. So uwi ako ng Pilipinas, nagnegosyo ako, but less than a year na wala yung negosyo. Kasi for 17 long years, syempre wala akong alam pagdating sa traditional business, right? So therefore, umuwi ako, then nawala yung negosyo, and then yun na nga, no? Until one day, nawala yung bahay ko. I started with $3,000 apartment actually. Then, dumating yung time, no, after na nawala yung aking negosyo, may nag-offer sa akin sa real estate. So, it was around 2011 that time. So, sabi ko, ano ba yan? Hindi ko alam yan. Ang alam ko lang, magluto ng manok, magtimpla ng kape. No? So, yun ang alam ko. But still, naniniwala ako dun sa kasabihan na if someone's offer you a great and amazing opportunity, and even you do not know how to do it, say yes and learn how to do it later. At that time, medyo desperado na ako kasi nawala yung negosyo, nawala yung bahay. Me and my wife, nasa $3,000 apartment kami. So, when someone approached me, tumawag sa akin actually, at inoffer yung real estate. And he told me that I will earn millions in real estate. Sabi ko, wow, sabi ko, okay to. But behind my mind, sabi ko nga, totoo ba tong kausap ko? Something like that. And he told me that I will earn 3 to 4 million, something like that. So sabi ko, okay, fine. But 3 years after, so nabago yung buhay. Ang ibig ko sabihin, I joined real estate as in wala talaga akong alam. Zero knowledge. But nung sinabi niya sa akin yung pagkakakitaan, so doon ako na-encourage. That's why I joined. So nag-start ako, wala akong alam. Unti-unti, inalam ko yung world of real estate until after 3 years in real estate, I was awarded sa top 2 international sales. And then 2015 yun, then 2016 nag-top 1 ako. Actually, then 2017 nag-top 3. Then 2018 nag-top 1 ulit. No? And then 2019 nag-top ako bilang ASD, na-promote ako. And because it was 2019 when I finished my college degree. No? So nag-aral ako sa ETIAP, Open University. Then I finished the course of the SBA major in marketing management. So at the age of 49, doon ako nakapagtapos ng unang diploma ko. And then, pumasok ang pandemic. Syempre, maraming nawala ng mahal sa buhay, maraming naghirap, nawala ng work, but still, I keep pushing, I keep moving forward, no? Nag-deploy pa rin ako sa UAE that time, and nagkaroon ako ng COVID. I almost died, 22 days ako sa hospital, but still, I'm fighting. And then, at the end of the year, 2020, I was able to deliver at least 2 billion sales. No? So, nakauwi ako ng Pilipinas, and then, nakabili ko ng bagong sasakyan, yung Ford Raptor ko. Then, 2021, natapos yung second house ko. Ito nga, dito itong bahay na to. This is my second house. Coming from the commission, okay, through real estate. And then, 2023, at the age of 53, no, graduate ako ng second degree ko, second course ko sa PCU, sa Philippine Christian University, ng BS Real Estate Management. So, from there, inalam ko yung real estate. Then, after that, I joined the Vistaland way back 2021. Then, my first year,
Actually, 2022 ako nag-start. I was awarded sa top 5. Top 5 ako overall. And then, 2023, nag-top 1 na ako as an top 1 Vice President for Sales overall. And this, ito lang, last year lang, I was awarded sa top 1 Vice President ng South Luzon and top 1 Vice President for Sales ng overall of Vistalan, local and international. So, from there, sabi ko nga, ulitin ko, na kung tayo nagtatrabaho ngayon, ang trabaho natin bubuhayin nito tayo. But once na pumasok kayo ng real estate at natutunan nyo ang real estate, no, hindi lang nito kayo bubuhayin, kundi babaguhin pa nito ang buhay nyo. Okay? So, now I'm handling the biggest group in the whole Vistalan as sales head of VMI 2, EPA-VMI. And what I'm doing right now is sharing my knowledge, my experience sa mga bagong gustong matuto ng real estate at sa mga nangangarap na maging totoo o makuha nila yung mga pangarap nila sa buhay. So, yun ang ginagawa ko ngayon. Share the blessings. Yun. Okay? Alright. Okay, next question. So, sir, question ko lang po, ano po yung sikreto po para maging successful dito sa real estate po? For my 14 years experience in real estate industry, no, as I told nga before, I started naman with zero knowledge, wala naman akong alam, inalam ko lang siya. But meron kasing process na tinatawag, no, sa real estate. So there's no overnight success, actually, no. But still, if I will share my secret, no, how I reached this position, how I have this life right now na naibibigay kong buhay, na magandang buhay sa pamilya ko, is that when I started in real estate, pinanghawakan ko lang unang-una yung pangarap ko, no? Yung emotional wise na tinatawag o yung deepest wise. And that time, my emotional wise is my family, my kids, pamilya ko. So sabi ko, gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay. At syempre, dumating din yung time na ma-experience ko rin yung sarap ng buhay. Diba? Kasi, let's face reality that hindi naman habang buhay tayo mabubuhay. Right? Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo, and we deserve not just a better life, but the best one. Right? So, I started like that. No? Inalam ko, isinapuso ko. Kaya nga sabi ko nga, I'm teaching right now yung power to achieve success. Okay, yung number 1 is passion, obligation, wisdom, okay? Then, yung ating letter E is execution, then result. So, doon ako nagsimula, no? So, minahal ko talaga yung trabaho ko sa real estate, that alam ko ito yung makakapagpabago ng buhay ko at buhay ng pamilya ko. No? So, I work hard, I never stop. I never stop dreaming. Basta dire-diretso lang, wag lang hihinto. Focus lang, okay? Always maintain. Sabi ko nga, yung humility, importante yon, no? Yung pagpapakumbaba, huwag lalaki ang ulo, kahit maging top seller ka pa pagdating ng araw. So, you have keep yung humility mo sa sarili mo, and always, you know, dapat ang laging yung purpose is makatulong. Hindi lang magbenta, kundi makatulong. No? Because sa sales kasi, especially sa real estate, we are not selling property. We selling feelings. We selling emotions, no? Pagdating sa mga client natin. So, yun ang ginawa ko. Sabi ko nga, it's a combination of sipag, tiyaga, determination, at pangarap. Diba? Kasi always remember that once you stop selling, you will stop earning. So, kung ang pangarap mo ay nandyan, ituloy mo lang.
No? Dire-diretso lang, wag lang kayong hihinto. Kahit na ano pa yung maranasan, yung experience nyo, challenges, rejections, anything, kahit baldi-balding luha yan, yung mga dinaanan ko before. But one thing na ginawa ko is that I did not stop. Dire-diretso lang ako. I keep moving forward. Hindi ako minto. Until such time na ma-achieve ko yung success ko. At makuha ko yung mga pangarap ko. Okay? So, diretso lang, huwag kayong hinto, trabahuhin nyo lang yan. Sooner or later, sabi ko nga, makukuha nyo pa rin yung mga pangarap nyo. Basta wag lang kayong hinto. Just keep moving forward. Because remember that every opportunity is just one step away. But the question is, if you will move forward. Okay? Simple lang ang sekreto ng real estate. Lagi niyong tatandaan. Huwag kayong hihinto sa mga pangarap nyo. You have to dream big, do action, and then continuous dreaming. Alright? So, hopefully, sa mga bago dyan na real estate, no? Papasok sa real estate, lagi nyo lang tatandaan, always, you should have a mindset of a warrior. Okay, because real estate is a big battlefield. Battlefield in terms of ipaglalaban nyo ang buhay nyo, ipaglalaban nyo ang mga pangarap nyo, at ipaglalaban nyo ang buhay ng mga mahal nyo sa buhay. Okay? So, thank you so much. Okay, sir. Thank you so much po. Okay. Sir, siguro sir, nagtataka na po yung mga audience natin. Paano po ba sir kumita dito sa real estate business? Well, actually, the good thing with real estate kasi, no, sabi ko nga, why real estate is the best business? Kasi unang-una, not like other traditional business, di ba? Pag nag-traditional business ka, kailangan mo ng malaking puhunan. Tama? Yes. So, for example, magtatayo ka ng food cart, 150 to 100,000 to start your business, right? But here in real estate, hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. Okay? Kasi ang puhunan mo rito is oras, panahon, at laway lang. And the good thing with us in Vistaland, especially sa team ko sa Epavimi, okay, we train people. We bring people to the best version of themselves, no? Because of my 14 years experience in real estate, being a top seller for almost 9 years, and deliver 1 billion of sales in the real estate business. So, sinishare ko yung skills, talent, and yung naging experience ko sa mga business partners o sa mga nagja-join sa team ko. No? Then, until such time na matuto sila, malaman nila paano ba nag-build ng team, how they will create yung market assessment, and then unti-unti nakakabenta sila, and then pag nakakabenta sila, syempre, nagkakaroon sila ng commissions. So, for example, kung ikaw ay isang seller o IMP, no? And you are selling 1 unit per month. So, kung 3% ang, let's say, ang iyong commission, ibig sabihin, sa 5 million, meron kang 150,000 a month, correct? So, kung gagawin mo lang to every month na magbenta ng isang unit, ibig sabihin na natin na 10 months lang, no? Sa isang buwan, sa isang taon, so kung 150, 1.5 million yon. Tama? So, kung ginawa mo siya ng buong 5 taon, so 150,000 plus times 12 is 1.5 million times 5. Di ba? Magkano na yon? 7.5 million, I think. No, I believe. So, try to imagine if you will work like 5 years or 10 years sa regular job and you're earning 15,000 a month. Right? So, after 10 years, you will earn how much lang? Di ba? At least 1.5 million sa 10 taon. But in real estate, you're just selling 1 unit per month, but in 5 years' time, you will have at least 7.5 million. Because ang mindset ng real estate is that the more na bumibenta ka, the more na nakabenta ka, mas lumalaki ang kita mo. Okay? And the more na natututo ka, nadidevelop ang skills mo, lumalaki yung network mo. And pag lumalaki ang network mo, that's the time you can leverage the business, which I call this one as Okta.
Ibig sabihin, others, people, time, and ability. No, you join, you create people selling for you, and you override for them. So, it's a business kung saan you will earn millions, pero wala kang naging puhunan, kundi oras, laway, at panahon lang. So, sa mga gustong mag-join sa team at maging part ng EPA-VME VME2 International Sales Group, well, this is the best time of your life and the best decision na gagawin nyo sa buhay. Because lagi nyo tatandaan, hindi habang panahon tayo mabubuhay sa mundo. No? And there's two things in life. One is needs, one is wants. Okay, kung nagagawa natin na may provide yung mga pangangailangan nating araw-araw, I believe that dapat dumating yung panahon na yung mga pangarap o yung mga gusto natin, yung mga wants natin, dapat ma-experience din natin. Right? Because we deserve not just a better, but the best one in the future. So, mag-join kayo ng real estate. Join us here in EPA-VME. And I'm telling you, I can share all these things sa inyo. Kung paano ko ito ginawa, yun din na ituturo ko sa inyo. So, paano kayo magiging successful? Kaya kong gawin yun para sa inyo. Because dinaanan ko na lahat yon, pinanggalingan ko na yon. And right now, I'm a back-to-back overall, top 1 Vice President of Vistaland, local and international. Okay, hindi mahirap makakuha to. Kailangan nyo lang pagsumikapan. And darating yung panahon, isang araw, kayo rin magkakaroon ng ganito. So, good luck! And kita-kita tayo. Thank you. Bye-bye.